Nobyembre 2015. Sa tahimik na lungsod ng Dagupan, Pangasinan, isang lalaking matagal nang nawala ay biglang nagbalik. Si Marvin Molina, 32 taong gulang, seaman sa loob ng halos 7 taon, ay dumating ng walang abiso. Dala ang malaking maleta, mga pasalubong, at ngiting sabik na sabik sa muling pagkikita ng pamilya. Ang asawa niyang si Bernadette at ang kanilang anak na 10 taong gulang ay hindi makapaniwala. Matagal na panahon silang nabuhay sa pagitan ng mga tawag at remittance mula sa dagat. Kaya't ang pag-uwi ni Marvin ay tila biyaya ng langit. Ngunit sa likod ng nangiting iyon, may mga tanong na nagsisimulang mabuo. Bakit ilang linggo nang walang padala? At bakit tila malamig ang yakap ng asawa kahit sabik na sabik silang mag-ina? Sa mga sumunod na araw, napansin ni Bernadette ang kakaibang kilos ni Marvin. Lagi itong may hawak na cellphone, kahit sa hapagkainan, kahit sa gabi. Tahimik, palihim. Ang mga ngiti, tila may ibang pinagmumulan. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang matalik niyang kaibigang si Geneva Bernardino, galing Maynila. Magkakumare sila, matagal nang magkaibigan, pinagkakatiwalaan. Ayon kay Geneva, gusto lang daw niyang magpahinga sa probinsya, kaya't inimbitahan silang magbakasyon sa Bolinao. Isang 3 araw na paglalakbay, kasama sina Marvin o Bernadette at ang mga bata. Sa simula, tila perpekto ang lahat. Ang dagat ay kalmado, ang hangin malamig, at ang tawanan ay walang humpay. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may maliit na detalye na hindi maalis sa mata ni Bernadette. Habang nakatalikod si Geneva, napansin niya ang tattoo sa likod nito, isang puso na may disenyong sailboat. Eksaktong kapareho ng tattoo ni Marvin sa braso. Matagal nang sinabi ng asawa niya na simbolo raw iyon ng pagiging seaman. Ngunit bakit mayroon din si Geneva? Mula noon, nagsimulang maging mabigat ang bawat araw. Bawat titig ni Marvin kay Geneva, bawat ngiti, bawat mabilis na sulyap, lahat ay tila may kahulugan. At isang gabi, habang tahimik ang buong resort, nagising si Bernadette at napansing wala si Marvin sa tabi niya. Tahimik siyang bumangon. At mula sa malayo, nakita niya ang pintuan ni Geneva na dahan-dahang bumukas. Sinundan niya ang mga yapak papunta sa dalampasigan. Sa likod ng mga batuhan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nasaksihan niya ang katotohanang matagal nang pinagdududahan. Si Marvin at Geneva, magkahawak, magkalapit, naglalapit ang labi. Hindi gumawa ng iskandalo si Bernadette. Tahimik siyang lumayo, luhaan, at buong magdamag na hindi nakatulog. Kinabukasan, nagkunwari siyang masama ang pakiramdam at nagdesisyong umuwi. Si Marvin at Geneva nagpaiwan kasama ang mga bata. Sa biyahe pa uwi, tumulo ang luha ni Bernadette. Ngunit kasabay nito, nabuo ang kanyang pasya. Hindi siya mananatiling biktima. Siya ay lalaban. Sa mga sumunod na linggo, maingat niyang pinag-aralan ang kilos ng asawa. Hanggang isang araw, iniwan ni Marvin ang cellphone sa sala. Doon natagpuan ni Bernadette ang mga mensaheng magpapatunay ng lahat. Mga larawan, mga usapan, mga pangakong tago sa dilim. Hindi lang pala si Geneva. May iba pang babae sa bawat port na dinadaungan ni Marvin. Habang binabasa niya ang mga chat, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi lamang dahil sa galit, kundi sa pagkapahiya. Ngunit sa gitna ng sakit, inipon niya ang bawat patunay, mga screenshot, larawan, mensahe, ebidensyang magtatanggol sa kanya. Mula roon, maingat niyang inilipat ang pera sa ibang account, isinailalim sa pangalan ng anak ang mga lupa, at ipinasuri sa abogado ang lahat ng papeles. Isang planong tahimik, ngunit matatag. Parang alon sa ilalim ng dagat, hindi mo maririnig, pero handang lamunin ang bawat kasinungalingan. Pagkaraan ng ilang buwan, isinampa ni Bernadette ang kaso, concubinage at vahas. Nagulat si Marvin. Nang unay itinatanggi niya, ngunit nang isa-isang ipakita sa korte ang mga larawan, ang mga chat,
at ang tattoo na pareho nilang dala ni Geneva. Nagsimulang mabasag ang kanyang tapang. Marso 2017. Sa huling araw ng paglilitis, binasa ng hukom ang hatol. Guilty sa kasong concubinage si Marvin at 6 na taong pagkakakulong naman kay Geneva. Ang lalaking minsang naglayag sa mga karagatan ay ngayon nalulunod sa sariling kasalanan. At ang babaeng minsang tinuring na kaibigan ay ngayon bilanggo ng kahihiyan. Sa dulo, napatunayan ni Bernadette na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ang babaeng minsang nilinlang ay siya ngayong nakamit ang hustisya. At ang tattoo na minsang simbolo ng pagtataksil ay nagsilbing marka ng katotohanan. Ang dagat na minsang naglayag sa pag-asa ay siya ring saksi sa paglubog ng isang kasinungalingan. At sa gitna ng unos, isang babae ang nanatiling matatag, hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagtanggol ng sariling dangal.